Alright, so magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Welcome once again sa ating My Day. Feeling ko talaga hindi kumpleto ang araw ko kapag wala tayong Bible sharing. So 2 days po tayong medyo hindi okay ang ating pakiramdam. Although sa pagkakataong ito ay meron pa tayong slight na nararamdaman, pero tuloy lang tayo para sa Panginoong Diyos. So let me share to you mga kapatid one of the controversial issues sa Bible, and this is very controversial din sa buhay ng maraming tao sa ating panahon ngayon. Actually, mas rampant ito sa ating kapanahonan ngayon, compare sa Bible times. But the people is not learning. Yung mga bagay o kasamaan na nangyari noong unang panahon ay paulit-ulit lang na ginagawa ng mga tao sa ating kapanahonan ngayon. And what is that? So Matthew chapter 5 verse 27 and 28, sabi ng Panginoong Kristo, "You have heard that it was said in the old time, Thou shalt not commit adultery." Take note, the Lord Jesus Christ quoted one of the commandments that was given by God to Moses in the old time, or in the Old Testament time. Thou shalt not commit adultery. Verse 28, "But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart." So mas matindi itong statement na binitawan ng Panginoon Kristo sa New Testament time. Subalit linawin muna natin mga kapatid, ano ba itong usapin ng adultery? Kapag sinabi po nating adultery, ito ay sexual na pag-asama o pagtatalik na ginagawa ng isang lalaki at ng isang babae na meron ng mga asawa o mga kasal na. So kapag ikaw ay isang lalaki na may asawa ka na, kasal ka na, at nakipagtalik ka sa isang babae na hindi mo asawa, ang tawag po dyan ay adultery. At ang adultery, ayon sa salita ng Diyos o sa Biblia, ito po ay tinatawag na sexual immorality. Kaya kapag ikaw ay isang lalaki at isang babae na engage ka sa adultery o nakikipagtalik ka o meron kang karelasyong sexual sa isang babae o sa isang lalaki na hindi mo naman asawa o hindi kayo kasal, ang tawag sa iyo, hindi ka lang adulterer o hindi ka lang adulteress, ikaw po ay isang taong immoral. Ilagay mo sa isip mo yan, kapag engage ka sa ganitong uri ng sexual relationship, immoral ka. So wag sasama ang loob mo, sabagat ang may declaration na immoral ang isang taong engage sa adultery ay walang iba kundi Diyos mismo. So ngayon, kinote ito ng Panginoong Kristo na hindi ba ganyo narinig na sinasabi nung unang panahon, huwag kang mag-commit ng adultery. So ito mga kapatid ay isang bagay na ipinagbabawal talaga ng Diyos. The mere fact na pang-7 ang command na ito sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses, lumalabas lang sa makatuwid mga kapatid na talagang ipinagbabawal ng Diyos, taliwa sa kalooban ng Panginoon, hindi kagustuhan ng Diyos na isang taong may asawa na ay makipag-sexual relationship sa isang babae o sa isang lalaki na hindi niya asawa. Amen? Ang sex ay regalo ng Diyos para lang sa isang lalaki at isang babae na mag-asawa. Kapag hindi kayo mag-asawa, you are not allowed to engage into sexual relationship. Tandaan po natin yan. Ito ay isang kasalanan sa harap ng Diyos. Alam ba ninyo sa Old Testament, ang punishment sa adultery ay death penalty. Alam nyo kung bakit? Sapagkat sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpatay doon sa mga taong gumagawa ng kasamaan, ng immoralidad, aalisin ninyo ang kasamaan sa aking bayan, at nang sa ganon, hindi sila pamarisan o tularan ng ibang tao. Based on that logic mga kapatid, masasabi natin na kaya lumalala at dumarami ang nagkukumit ng adultery. Lalo na sa ating panahon ngayon, wala kasing death penalty sa mga nagkukumit ng adultery. So kaya yan, parami yung mga nagkukumit ng adultery. Babae, misis na nahuli ni Mr., may kalaguyo, si Mr. nahuli ni Mrs. may kalaguyo, mga OFW nagtatrabaho, nagpapakahirap sa abroad, malalaman mo yung naiwan ng Mr. sa Pilipinas o si Mrs. ay merong ibang kalaguyo, ay tinamanan ng magaling mga kapatid. So talagang pasama ng pasama ang mundo, dumarami yung mga adulterer. Kaya kung ikaw ay kasal na, magpakatino ka, maging faithful ka
sa iyong asawa. Amen? Now, ito yung mas matindi mga kapatid. Tignan mo pa lang ng may pagnanasa ang isang babae o isang lalaki, sasabihin mo, wow, sexy, wow, macho, wow, guwapo, wow, ang ganda. Nagkakasala ka na sa puso mo ng adultery. Ibig sabihin nito, hindi mo nga siya nahawakan physically, pero naman, sa isip mo, parang nire-rape mo na siya. Ang tindi mga kapatid. At alam nyo, sa panahon ito, talagang sobra-sobra itong mga ganitong kaganapan. Mga girls, ito ay isang mahalagang paalala sa inyo. Kasi sabi ng Panginoon Kristo, tignan mo pa lang ng may pagnanasa, nagkakasala ka na ng adultery. Ay mga girls naman, pakiusap sa inyo, magdamit po kayo ng maayos. Huwag kayong magsuot ng short na halos labas naman na yung puwet at saka yung singit ninyo. Di ba? Magdamit naman kayo ng covered naman ang inyong katawan, halos ilabas na ninyong inyong mga dibdib mga kapatid. Naka two-piece. Ay nagdamit pa kayo mga kapatid kung ganyan lang din naman yung susuotin ninyo. Tapos ngayon, kapag mayroong lalaki na nakakita sa inyo, sisitsitan kayo, ayaw kayong tantanan ng kanilang paningin. Halos lumuwa na yung mata ng mga lalaki ngayon. Ay magagalit naman kayo, sasabihin nyo, manyak. Ay kayo rin naman minsan lang nagbibigay ng dahilan para magmanyak yung mga lalaki sa inyo. O diba? Excuse me sa mga terms na ginamit natin, pero yan yung totoo. Ay mga boys naman, kung talagang kayo matinong lalaki, bigyan nyo ng jacket yan, bigyan nyo ng palda, ng tumino. At saka mga girls, ito usapang tutuhanan lang. Kung kayo na may pupunta ng church, magdamit kayo ng maayos. Ang dami ko nang nakikita ngayon, mga nagsisimba. Nga ba nga nung palda? Nga ba rin naman nung guhit sa tagiliran, kita rin yung legs. Yung iba mga kapatid, naka-sleeveless. Naka-miniskirt pupunta ng simbahan. Ganyan ba kayo makikipag-date sa Panginoong Diyos? Huwag ganyan mga kapatid. Kaya ngayon ko na-realize yung sinasabi ng Panginoong Kristo, tignan mo pa lang, pagtingin mo pa lang na may pagnanasa, nagkakasala ka na ng adultery. Talagang sa ating kapanahunan ngayon na masyado ng moderno pagdating sa mga kasuotan, lahat ng kalaswaan nandyan na minsan sa uri ng pananamit na sinusuot. So mag-ingat po tayo. So mga kapatid, dito naman yung declaration ng Bible. Ito yung verdict doon sa mga gumagawa ng ganitong uri ng gawain. Mga adulterer, makinig kayo. Ito ang babala ng Diyos doon sa mga gumagawa ng ganitong immoralidad. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. So, anong sabi ng salita ng Diyos? Adulterer ka? May karelasyon ka na hindi mo asawa? Hindi ka magmamana ng karya ng Diyos. So, kaninong karya ng mamanahin mo kapag ganito yung ginagawa? Natural, karya ng demonyo. Saan yon? Sa dagat-dagat ng apoy. Saan natin makita yan? Revelation chapter 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ayan, yung mga abominable, warmongers, kasama kayo dyan. Sa ibang version, ang ginamit ay sexually immoral. So, nagkukumit ng adultery, ayan, wag na kayong magtaka kapag kayo ay namatay at ang inyong destinasyon ay doon sa dagat-dagatang apoy. Kasi dito pa lang sa lupa, meron ng paalaalang salita ng Diyos na ang mga gumagawa ng ganitong gawain ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi kayo magmamana ng karya ng Panginoong Diyos. Walang puwang sa langit na bayan yung mga adulterer na hindi tumalikod sa gawain ito, kahit na sila binigyan na ng babala at ng paalaala. So kaya mga kapatid, may pagkakataon pa. Alam nyo, kahit na gano'ng katindi ang kasalanan na nagawa mo, sexual immorality, whatever it is, when you come to the Lord Jesus Christ and repent of your sins, believe on Him as your Lord and Savior, Christ can forgive you. He can make you clean, and most of all, Jesus Christ can save you. So mga kapatid, instead of being an adulterer all throughout your life, be a repentant sinner and serve the Lord Jesus Christ. Be saved by believing in Him. So, sa lahat ng mga adulterer dyan, mga kapatid, maghunos dili kayo.
may pagkakataon pa. Tigilan na ninyo ang kasalanan na yan, manumbalik kayo sa Panginoong Diyos. Thou shalt not commit adultery. So ito po ang inyong lingkod, Pastor Aris. Please kindly share yung ating Bible devotion and welcome sa ating My Day. See you again bukas mga kapatid. I love you. And by the way, thank you sa lahat ng aking mga subscriber. Ibalik sa inyo ng Diyos ang pagpapala. Salamat po.